So simulan natin dito mga idol. Los Angeles Lakers muling nagpakitang gilas at ginamit na ang kanilang malakas na sistema. Well, alamin natin ang mga dahilan kung paano nila tinalo ang Warriors. Bago ho tayo magsimula, baka naman pwede nyo hong ilike yung ating update bilang pagsuporta. Maraming salamat po. So nakita naman natin, pangatlong laban ng Lakers kanina sa Warriors at pangalawa naman sa Warriors ang laban nila. At kung makikita ho ninyo, nasa starting lineup si Jared, si Rui Hachimura, si DeAndre Ayton pa rin po ang ginamit na big man o sentro, si Austin Reeves at si Dalton Knecht. Si Dalton Knecht yung nadagdag sa starting 5 na lineup o sistema ni JJ Redick. And so far sinasabi natin, nakabawi ang Lakers ngayon. Si Jared merong 25 minutes, merong 6 points lamang. Rui Hachimura 27 minutes, merong 3 rebounds, 2 assists at 16 points. DeAndre Ayton, actually nakabawi si Ayton ngayon. Merong 8 rebounds, 5 assists at 14 points. Si Austin Reeves, so far siya yung pinakamataas na puntos at talagang nag-init siya dun sa game, no? Unstoppable talaga. Si Reeves merong 23 minutes, meron hong 3 rebounds, 3 assists at 21 points. Dalton Knecht merong 34 minutes of playing time, ang haba ng minuto niya. Meron 3 rebounds, 2 assists at 16 points. Tulad na aking sinasabi, talagang ngayon lumalabas na yung galing ng Lakers. Kasi nung mga nakaraan, parang pinagbigyan lang ng Lakers yung kanilang mga kalaban, yung Phoenix Suns at yung naging unang laban nila sa Warriors, pinagbigyan lang ng Lakers. Hindi pa rin nakapaglaro, wala pa rin sa lineup etong si Luka Doncic at si LeBron James, no? Siyempre, preseason game lang naman daw at parang tune-up game lang ito. So no need na gumamit ng malakas sa pangmalakasan ng pambato nila na si Luka at etong si LeBron. Para sa akin, kung titignan ho ninyo, gumana yung tinatawag natin na experimental lineup nitong si JJ Redick. Actually, kung mapapansin ho ninyo, tignan nating mabuti, no? Bumabalik na naman sa tinatawag na small ball lineup ngayon. So si Jared, si Rui Hachimura, si DeAndre Ayton talaga nakafix na siya ngayon sa pagiging sentro. Hindi natin alam sa preseason kung siya pa rin ang gagamitin o papalitan siya ni Jackson Hayes. Si Austin Reeves, si Dalton Knecht, no? Actually, nung nakaraan, ang gamit ni JJ Redick sa starting lineup si Jake LaRavia, pero okay din ang pinakita ni Jake LaRavia, meron 28 minutes of playing time, merong 11 points. Si Christian Coloco, actually, walang puntos na naitala sa loob ng 8 minutes of playing time. Si Gabe Vincent, 22 minutes, merong 13 points. And para sa akin, yung experimental lineup nito si JJ Redick, nagbubunga na. Nagkakaroon po ng magandang sistema ngayon ng Lakers at yung chemistry ng mga player nakakapanahon, lalo na etong si DeAndre Ayton. Napapansin natin dito, kaya ho hindi pinapalitan si Ayton ni Jackson Hayes para ho magamay ni Ayton yung laruan kasama ang buong Lakers team. Pero nakakalimutan ni JJ Redick, hindi po naglalaro si Luka, si LeBron. Baka doon po mga pa. Eto nga pong si DeAndre Ayton. Pero alam naman natin kapag may Luka at may LeBron, ang mag-a-adjust dyan si Luka at si LeBron, hindi po si DeAndre Ayton. Kasi si Ayton, magdedepende yan kung ano lang yung ibigay sa kanya na trabaho ni JJ Redick. Sa ilalim lang, rebounder lang, kuha ng assist. Yung ganun lang, okay na yon. Pero para sa akin, maganda ang pinakita ng Lakers. At sa susunod na game, asahan natin na may pagbabago muli sa starting lineup at posibleng makapaglaro na ulit si Luka at si LeBron. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat po.